Welcome back po mga kapatid sa akin channel. Kumusta po kayong lahat, yung mga OFWs po natin no, nasa iba't ibang bansa din na may work ngayon. Kumusta po kayong lahat? So mga kapatid, andito po tayo ngayon kapatid do para pag-usapan po natin ang mga problema po no sa Pilipinas, no, kung ano po ang nangyayari doon. So hindi lang po para sa Pilipinas ito, para din po sa ating mga OFWs. Kasi alam nyo naman kung ano po ang problema sa Pilipinas, no? Kung ano po ang kanilang pinapahayag o kanilang mga rules po doon, tayo po mga OFW, apektado po tayo. So mga kapatid, no, bakit ito nagkaganito? Anong problema? Bakit ngayon nagkakumpul-kumpul na po yung mga OFWs natin nasa hotel? Tapos delayed yung pagsundo sa kanila sa mga airport, no? Umaabot sila ng mga 3 oras, 4 na oras po sa airport na kanilang pagdating po galing po sa mga ibang bansa. At saka yung mga OFWs din po, no, na dinadala din po sa hotel, nag-aantay ng 5 oras doon sa labas yung mga ibang OFWs natin. Sino ba po ang sisihin po natin dito sa nangyayaring ganito? Alam nyo mga kapatid, sa sitwasyon kasi ngayon kapatid, no, maraming problema din kasi sa Pilipinas. Although kahit naman yung sa IETF, kasi alam nyo mga kapatid, sa ating pananaw lang, no, doon po tayo nagka-problema po sa IETF, no? Kasi alam niyo mga kapatid, before kasi, no, before pa naman itong panibagong resolution ng IETF po, nagsimula po ito nung nakarang buwan ata, February 1, 2021. Tapos mayroon din pong binago sila, no, March 1, 2021 po, no. So ito yung mga kapatid, no, kasi remember nyo kasi dati kapatid, no, nang halimbawa po pag nagbakasyon kasi yung mga OFW galing po sa abroad, sa ibang bansa po, no, non-OFWs ka man, OFW service o land-based ka man, pagdating mo kasi sa airport dati kapatid, i-swab test ka kaagad kapatid, tapos aantayin mo po ng 3 days. Pagkatapos po noon, mag-result po yung swab test mo, negatibo ka po, no? Walang problema ka po sa coronavirus, hindi ka po affected. Ipo-forward ka na po sa LGU, sa local government, sa provinces. So ngayon kasi kapatid, nagpalabas kasi ang IETF na panibago. Na-remember nyo ito. So, pinahaba po nila po ang ating quarantine sa Pilipinas. So, kailangan po tayo, pagdating po natin sa Manila, bibilang po tayo ng 5 days hanggang 6 days. Pagka 6 days po, isa-swab test po nila tayo. Tapos, pagka another day, 7 days to 8 days to 9 days, kasi minsan, kasi delayed yung mga result ng kanilang mga swabbing, no, matagal po din po yung mga mga swab team na dumadating sa dumadating po sa mga quarantine hotel kung saan yung mga OFW nagstay, nagkabuhol-buhol. So nung old kasi na protocol, no, mabilis kasi kapatid, mabilis. After 3 days lalabas na yung 4 days lalabas na yung swabbing, makauwi ka na kasi sa probinsya. So mabilis po. So ngayon ang problema kasi ngayon doon sa panibagong protocol na pinalabas nila, pinahaba kasi ng IETF yun. So doon po nagka-problema, no. Tapos yung ibang mga OFWs naunahan pa ng mga panibago kasi nga late yung mga late yung mga swabbing, no, yung test result ng mga swabbing nila. So ayun, nagkabuhol-buhol ngayon. Tapos alam niyo mga kapatid, ito ang mas mahirap talaga, no. Sabi po ng OWA, naubusan na po sila ng pundo. Kasi alam niyo kapatid, sa sobrang dami, no, maraming bayarin po ang OWA, no, although naman kapatid, hindi naman po pera nating mga OFWs ang ginagastos po ng OWA. Pira po ito ng government po kapatid. Sino ba dapat ang sisihin nito sa ganitong pinahaba po ng quarantine, no, ng kwarentina? Kailangan po natin kasi mga kapatid magsalita na mismo, hindi lang po mismo
Yung iba ding mga ibang mga vloggers na din, no, nagparating na din po ng kanilang saloobin, no, na hindi naman po ito na sinisisi natin ang IETF nito, no. Kumbaga mabagal lang po kasi talaga ang proseso. Hindi ko lang din po alam, mga kapatid, no, kung saan ba nagka-problema ba talaga sa IETF, o kung hindi mabilis yung action. Alam mo kasi, kapatid, no, kasi yung iba kasi diyan sa Pilipinas, no, mahirap din kasi magdiretso ka, magsabi sa kanya, i-point out mo sila, no, kasi tayo kasi mga OFW, kasi sinisisi nila doon sa mga bagong variant na nakita doon mismo sa Pilipinas. Andyan na yung African, andyan na rin yung UK variant, andyan na din po yung Brazilian ba yun, yung sa Brazil nanggaling. Hindi naman po sa atin nanggaling yan mismo dyan sa Pilipinas yan yung history na sa Pilipinas naman hindi na po nanggaling sa atin ng OFWs. Bakit sa atin sinisisi yun? 'Di ba? Local transmission mismo naganap diyan sa Pilipinas. Hindi po sa aming mga OFW. Bakit yung yung mga nasa government po natin sa Pilipinas, parang sa tingin ko diring-diri po sa ating mga OFWs. Bakit po nagkaganon 'yun? At saka yung may mayor diyan sa Pilipinas, no, yung isang mayor, galit na galit po siya. Kasi dinalhan siya ng OFW na sa lugar niya mismo, kasi doon iko-quarantine, kasi doon may bakanting hotel. Galit na galit po siya. Bakit daw siya dinalhan po ng 40 na mga OFWs? No? Parang bakit nang diring-diri po kayo sa aming mga OFWs? Alam nyo, sobrang hirap din kasi talaga. Sobrang hirap po sa sitwasyon namin mga OFWs, no? Hindi na namin alam din kung ano ang gagawin po namin. Siyempre bakit kamo nagkaganito? Kasi pinahaba kasi ng IETF yung nila, yung quarantine sa ating mga OFWs. Alam nyo, mga kapatid, no, kahit na pinalabas po ng IETF yung Resolution 101, no, Asset of Protocols, ito sa mga local government po natin sa provinces, mayroon din po, mga kapatid, na mga local government po natin sa province po na hindi po tumutupad talaga, mga kapatid, kasi takot po talaga sila. Ang sinasabi kasi nila, mga kapatid, kasi mga OFWs din, mga OFW daw tayo, kailangan daw ng mga OFWs talaga na i-quarantine at swabbing. Yan po. So alam nyo, mga kapatid, alam nyo ba yung mga OFWs na nanggaling dito po sa ibang bansa? Naunahan pa po kayo sa mga baksin. Naunahan pa po kayo sa mga bakuna. Kayo nga dyan sa Pilipinas, ang ginagawa kasi ninyo, pinopost nyo na yung mga ibang kababayan natin para magpabaksin. Dito dito sa ibang bansa, nakabaksin na yung mga OFWs na umuwi dyan sa Pilipinas. Bakit diring-diri kayo? Samantalang yung ibang mga tao nga dyan sa Pilipinas, hindi, yung nasa Pilipinas, hindi nga po sumusunod sa protocol. Mismo nung pinalabas mismo ng IETF po. Kaya sumisigaw yung mga mayor, mga nasa barangays, yung mga governor po natin. Alam nyo, kapatid, mahirap naman kasi po magkumpara po tayo, no? Na ikukumpara natin yung sa Pilipinas at dito po sa abroad. Kasi pag ikumpara naman po natin, sasabihin naman po na hindi dapat ikumpara. May magsasabi talaga, mga kapatid, na bakit ikukumpara. Alam nyo, mga kapatid, alam nyo sa Pilipinas din kasi, isipin nyo ngayon, ang dami na pong lugar, mayroon na pong lockdown, may mga curfew na kayo dyan sa Pilipinas. Kasi alam nyo, mga kapatid, no, mismo ang mga kababayan din natin Pilipino kasi lumalabag, mismo dapat kasi, no, bawat isa sa atin
kailangan natin i-educate po yung sarili natin. No? Nanggagaling kasi sa atin mismo ang ang control, no? Kumbaga, i-educate natin yung sarili natin, sariling disiplina. Kung gusto po natin makatulong. So, ayan po mga kapatid, no, kumbaga po, ang panawagan na lang po sa IETF, no, na paiksiin nyo na lang po, no, ang mga protocol. Gawin nyo na lang pong 3 days, no, tapos pag maglabas na po yung mga result about doon sa aming mga swabbing na mga OFWs, transferred na lang po sa local government, no. So, ang hirap talaga, no? Kumbaga marami ang OFWs talaga na naguguluhan kung ano ba dapat ang gagawin. Yung ibang OFWs, no, padating sa Pilipinas, nahihirapan na din matagal masundo. Kung iwan ko, ang hirap talaga. Kawawa ang mga OFWs. Hindi na lang po, alam niyo mga kapatid, hindi lang po talaga kami mga OFWs ang nahihirapan, tayong lahat. So tayo talaga lahat magtulungan about sa problemang ito, no? So panawagan na lang po sa IETF, no, na sana po paiksiin niyo ang inyong ang quarantine, no? Ibalik nyo na lang po sa dati, no? Paiksiin nyo ito. Gawin yung 3 days kasi alam nyo naman kapatid, yung mga OFWs kasi nauwi din kasi sa Pilipinas, may sariling mga problema yan sa pamilya. Bakit po nauwi yan? Tapos hindi rin pwede sabihin natin na yung mga OFWs na uuwi sa Pilipinas, huwag kayong umuwi kasi karapatan nila yan na magbakasyon. Hindi natin alam how many years na sila sa ibang bansa, na 4 years, may 5 years na hindi umuwi. So, kailangan talaga nila umuwi. Yan talaga. So, ang panawagan na lang talaga po, no, sa IETF po, no, na paiksiin nyo po ang inyong quarantine, ang quarantine sa mga FWs. Kasi kahit na nga mismo ang OWA, umaaray na din po dahil wala na pong pera. Baka naman po mismo ang pagdating po ng panahon na wala na pong pera, nagagastusin po ang OWA para sa aming mga OFW, no? Doon sa aming kwarantina sa mga hotel kasi kailangan bayaran, kami na mismo ang magsakripisyo noon, kami mga OFWs. Kaya alam nyo mga kapatid, kami din nauuwi din kasi sa Pilipinas mga kapatid, wala din kaming pera, no? Walang pera yung mga OFW kasi buwan-buwan nagpapadala din po kami ng mga pera sa aming pamilya, no? Marami kami, kapatid, marami kang naipon, puros resibo. Resibo po. Kasi nagpapadala kami ng pera sa aming pamilya. So, sana po marinig po ng IETF po at saka ng OWA ang ganitong problema din naming mga OFWs. Sana mapagtulungan po ito. So, ito po mga kapatid ang aking maisabi, no, tungkol sa mga problema sa Pilipinas sa ating mga OFWs kung ano na ang sitwasyon ngayon, no? Maraming salamat po. Maraming salamat. Ito lang po talaga ang maisabi ko sa inyo o maibigay ko sa inyo. Maraming salamat po. Bye-bye po.